Magandang araw mga kaibigan! Muli nagbabalik ang Eager Reader Storytelling Sessions. Ako si Teacher Anya at magkukwentuhan tayo. Pero bago ang lahat, meron akong isang katanungan. Naranasan niyo na bang magtago ng isang sekreto na hindi niyo masabi kahit pa sa pinakamatalik niyong kaibigan? Kung gayon, katulad niyo ang bida ng kwento natin ngayon. Ang aklat na babasahin ko ay pinamagatang Bianca's Big Secret. Ito ay kwento ni Joshine Persales at iginuhit ni Cookie Ulpindo. Ang aklat na ito ay inilimbag ng Adarna House. Ano kaya ang malaking sikreto na tinatago ni Bianca? Mahuhulaan niyo kaya? Alamin na natin. Nandito na si Bianca! Nilapitan agad si Bianca ng mga kaklase niya pagpasok niya ng silid. Sabik na silang marinig ang bago niyang kwento. Palaging may bagong kwento si Bianca bago magsimula ang klase. Pero, iba ang araw na ito. Imbes na agad magkwento, umiling si Bianca at itinuro ang matalik niyang kaibigan na si Jello. Lumingon silang lahat kay Jello, kaya mabilis siyang nag-imbento agad ng kwento. Sa klase sa math, sinabihan ni Teacher Chris si Bianca na pagsamahin ang 2 at 3. Naisip niyang masasagot agad ito ni Bianca. Palaging nakasasagot sa mga tanong at mahilig din magtanong si Bianca. Pero, hindi sinabi ni Bianca ang sagot sa 2 pinagsamang bilang. Sa halip, ay itinaas niya ang kaliwang kamay at iwinagayway ang 5 mumunting daliri. Mukhang tama naman ang sagot ni Bianca. Pero, bakit hindi niya masabi ito? Sa klase sa English, sinabi ni Teacher Carla na ibaybay ni Bianca ang nest. Sigurado si Jello na kaya itong gawin ng matalik niyang kaibigan. Palaging nagpa-practice ng pagbabaybay si Bianca tuwing recess. Pero, hindi binuksan ni Bianca ang bibig niya para ibaybay ang salita. Sa halip, ay pumunta siya sa chart ng mga alpabeto at itinuro ang mga titik na N, E, S, at T. Nagsimulang mag-alala ang mga kaklase niya. Bakit kaya hindi nagsasalita si Bianca? Ni hindi niya binuksan ang mga bibig niya upang kumain ng merienda ng recess. Anong problema, Bianca? Tanong ni Jello. Umiling si Bianca at ngumiti, pero hindi pa rin ibinubuka ang mga labi. Alam ko na! Sigaw ni Iya. Nawalan ka ng boses dahil ang tagal mo naglaro sa ulan. Nawalan ka nga ba ng boses, Bianca? Tanong ni Jello. Pero hindi ibinuka ni Bianca ang bibig niya para sumagot. Sa halip, humuni siya ng paboritong kanta at sinenyasan si Jello na sabayan siya ng pagkanta. Mukhang nakakain siya ng pandikit. Biro ni Juan. Akala ng nanay niya mantikilya yon at inilagay sa tinapay niya. Nagtawanan ang mga kaklase nila. Nakakain ka nga ba ng pandikit, Bianca? Gulat na tanong ni Jello. Pinalobo ni Bianca ang mga pisngi niya para hindi siya matawa. Kinuha niya ang sandwich niya sa baunan. Ipinakita niya sa kanila na mantikilya ang nalagay, hindi pandikit. Ay, alam ko na! Sigaw ni Cheryl. Baka nahulog siya sa hagdan at nakagat ang dila niya. Nagulat ang mga kaklase niya at napatakip ng mga bibig. Nakagat mo nga ba ang dila mo, Bianca? Nag-aalalang tanong ni Jello. Humagikik si Bianca at inilabas ang dila niya, pero nananatiling nakasara ang bibig niya. Bakit ayaw mo magsalita, Bianca? Tanong ni Jello. Sumang-ayon ang mga kaklase nila at naghintay. Pero, hindi sumagot si Bianca. Sa halip, ay kumindat siya at mabilis na isinara ang bibig gamit ang mga daliri.
Nanatiling tahimik si Bianca hanggang sa mag-uwian na. Kahit anong gawin nila, hindi siya napagsalita ni na Jello at iba pa nilang kaklase. Sa wakas, uwian na. Kumaway si Bianca sa mga kaklase niya at agad na tumakbo sa gate bago pa nila siya tanungin ulit. Ang galing umiwas ng ating bida. Naghihintay na ang papa niya sa labas ng gate na makarating doon si Bianca. Mabilis siyang pumasok sa kotse at isinuot ang seatbelt. Kumusta sa paaralan ngayon, Bianca? Tanong niya. Pero hindi sumagot si Bianca. Sa halip ay ngumuso siya at nilukot ang maliit at bilugan niyang ilong. Natawa ang papa niya at tinapik siya sa ulo. Huwag kang mag-alala, sabi niya. May bagong ngipin na tutubo dyan pagkatapos ng ilang linggo. Kaya pala! Sa wakas, binuksan na ni Bianca ang bibig niya para magsalita. Buti naman po, Papa! Sigaw niya. Hindi ko na yata kayang hindi makipag-usap sa mga kaibigan ko. Ang malaking sikreto ni Bianca, tada! Nawawala ang ngipin niya. At dyan nagtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Sana ay nagustuhan ninyo ang mga kwento natin ngayong buwan. Abangan ang mga susunod na kwento mula sa Eager Reader Storytelling Sessions sa susunod na buwan. Paalam!